Amen? Yan. Mas gusto kong gamitin. Okay? Napakaganda yung testimony ni Pastor. Yung testimony niya connected sa akin kung dati kong pag-aaral. Okay? At bago ang latay, kung latay manalangin, imutin po natin ang banal na Espiritu. Ang siyang kumapit na sa atin ng taganon ng bawat isa ay bigyan ng halaman ng Diyos. O Diyos, Ama, pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa oras po ito, Panginoon, madako na po kami sa iyong salita para po kami ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga bagay at idea na ibig mong iparating sa bawat isa. Lord, sa mga ganito, Panginoon, nawa, maging pagpapala ang iyong salita at maging kaalaman sa bawat isa sa amin ang salita na ipagkakalawin mo sa bawat isa. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Today we are dealing about church, or in Greek word, ecclesia. Tungkol po sa church ang ating pong pag-usapan. Nabanggit kanina ni Pia, church. Ito ay parang ang tinutukoy niya kanina, church is building. Parang gano'n. Pero, kung pag-aaralan natin ang church, the church or ecclesia was the root word used by Jesus in Matthew 16:18. Sabi niya, on this rock, I will build my church. So, ecclesia or church is not ecclesia or church is not a religious group. Hindi po ito isang group. Kaya napakaganda yung ano ni Pastor kanina eh. Sabi niya, yung pinayo niya sa mga sa nagdidimandahan, sabi niya, hindi po galing sa akin. Sabi niya, meron po yung pinanggalingan. At doon nanggagaling yung kanyang pinayo. Okay? So, ecclesia or church is not a religious group. It is a political agency of king. Political agency of king. It is the state. That's why the church is the primary tool of government to establish this government. The church now is the primary tool of government to establish this government. Without church, government, wala. Kaya napakahalaga na magkaroon ang government ng isang church. Without church in the government, it is a weak government. Our country, our Pilipinas, ang Amerika, adopted the form of government they call democracy. Government po tayo pinag-usapan natin. Kasi sinabi ko, without government, government without church is weak. So, our country, Philippines, adopted the form of government democracy. The word democracy invented by the philosophers of Greece. In their study concerning rulership and government, so every democratic country is actually being ruled by the Greeks, or it came from the Greek. Now,
siguro nag-aaral din kayo, napag-aaralan yung si Aristotle, Socrates, and others. Sila po yung nag-invento nitong demokrasi na. Aristotle, Socrates, and Plato also discuss kingdom. And if you read their writing, they also studied kingdom. Because at that time, there were many kingdoms before the Greeks. Before the Greeks, marami na pong kaharian noon. And the Greeks did have a kingdom. Wala pong kaharian ang Griko. Wala pong kaharian sa kanilang bansa, gaya ng Pilipinas. Diba? Pilipinas, wala tayo pong kaharian. So, ang tawag lang po sa ating gobyerno ay democrat form of government. And this philosopher, Socrates, Aristotle, and Plato, studied how do you effectively the government, and they invented the idea of democracy. Kaya po na invento itong government natin na tinatawag natin gobyerno. Bakit mahalaga ang gobyerno? Walang gobyerno magkakaroon. Pinag-aralan nila ngayon paano magkakaroon ng effective government. Yun ang ginawa ng nila Plato, nila Socrates. Dahil sila yung, ang tawag kasi sa mga Grego ay they are the thinker. Matatalino ang kanilang mga idea. Okay? Now, one of the things that they studied was how kings rule. And pumunta na tayo sa how kings rule. And here what they could discover, they discover that the king ruled in a reverse way than democracy. Kung ganyan ang democracy, pagdating sa king's government, baliktad na. Magkaiba na sila ng panuntunan. For example, democracy, you vote the leader in. Diba? Sa ating demokrasya, binoboto natin, inahalal natin yung leader. Ang presidente natin, inahalal natin. Yan po yung democracy. The people vote the leader in, and then the leader chooses a cabinet. Yung leader naman, presidente naman, hihirang siya ng kanyang kabinete. At ang tawag nga natin doon undersecretary. Diba? Undersecretary. Siya yung namimili. Okay? Then the cabinet, yung kabinete na kanyang pinili, siya yung magkakausil sa kanya. Okay? Nakuha niyo na po ang democracy. Balik, muli pong i-repeat ko yung in democracy, you vote the leader in. The people vote the leader in, and then the leader chooses a cabinet, then the cabinet counsels the leader. Yan. Democracy. In a kingdom, ito naman. In a kingdom, it's reversed. The king vote for the citizen rights. The king vote for the citizen. Gaya ng sinabi ni Kristo, sabi niya, you did not choose me, I chose you. So, hindi po binoboto yung leader sa kaharian. So, in the kingdom, the king chooses the citizen.
He also chooses his cabinet, but the cabinet is chosen not to counsel the king. Hindi pwedeng pag-counsel yung hiniran ng hari. Hindi rin siya pinoto. Yun yung po yung kaharian. The cabinet is chosen to execute the king's will in the kingdom. Yung cabinet na pinili ng hari, sila lang yung mag-e-execute ng idea at kaalaman ng hari. Wala na silang ibang gagawin, hindi ipahayag lang. Kaya yung sinabi ni Pastor kanina, wala, hindi ko sa atin yan. Nanggaling yan. Yun lang yung kanyang, hindi pwede niyang, yung kanyang kaalaman ang siyang sabihin niya. Kaya napakaganda, pag gano'n ang ginawa mo, sigurado maaayos. Kasi hindi sa'yo na gano'n. Pagamat ginamit ka. Okay? Their job is to take the king's desire, translate them into legislation. And make them laws in the kingdom. So, the people actually obey the king's mind through this group called the cabinet. The Romans implemented the Greek idea, and that group was called the Senate. So, gumawa na sila ng Senado ang Roma. The Senate in Rome was King Caesar group. Yan, sa Roma na tayo magpupunta. This group will the one that executed the will of the emperor throughout the entire kingdom. Sila po yung gagawa, mag-execute throughout the kingdom, entire kingdom. That's why Rome was a kingdom. Mapapansin mo po na lagi kong binabanggit yung kingdom. When Plato and Aristotle was discussing this group, nung makita ni Aristotle yung pinirang ng hari, yung mga cabinet, pinag-aralan nila ang grupo na to that the king appointed to carry out his will. They invented a word for the group. Now, the Greek existed before the Roman. Bago pa naging matatag ang Roma, ang Greek, tanyag na sila noong araw na yun. Tanyag na sila sa mga kaalaman. Ang mga Greko noon ay umiiral na at tanyag na sa kaalaman bago pa man sumikat ang kaharian ng Roma. Kaya naman, nagkaroon ng tiwala ang Roma sa mga Greko sa kanilang kaalaman. Kaya ang ginawa ng Roma, ang kanilang masakop ang buong mundo at kasama ang Greko ay kanilang nilikom lahat ang kaalaman ng Greko. Lahat ng kaalaman ng Greko kanilang nilikom. Ang kanilang idea at kanilang ginamit at itinatag ito sa kanilang kaharian. Kasi alam nyo ba ang Roma? Sila po ay mga barbarian. Ang Roma kasi, mahilig lang sila sa gera. Gera-gera sila. O pag nagera kita, nalikom kita, o akin ka na. Ganun lang. Wala sila dito. Kaya ang Rome ay naging makapangyarihan sa buong mundo dahil sa kaalaman ng Greko. Yung nakalap nila, nakuha nila, nakalaman sa mga Greko. Dito ngayon, nagsimula ang sinasabi natin na in Greek word, di ba? Karamihan sa sinasabi, ayon sa Greko. Di ba? Hindi ayon sa Roma. Samantalang dapat sa Roma tayong kumuha ng salita. Pero,
ang lagi natin sinasabi, pag isinasabi natin, lalo na sa New Testament, in Greek word, ito ba yung sinasabi in Greek word? Which means original word. Yan, in New Testament. So, ang tawag sa grupo na binuo at pinili ng hari, which the Greek invented, the word ecclesia. Paano mo ba? Ecclesia in Greek word. Yan. Kaya yung lang sinasabi ko eh. We usually use the Greek word kasi ito yung pinaka-original word niya. So, in English, we call it church. Kaya kakaintindihan na daw. Iglesia in Greek word, church in English word. That's why church is not a religious group. Nakuha na ninyo. Hindi po grupo to ng mga mareligyosong tao. It is a political group. It has to be primarily connected with the government. Kaya napakalaga ang church sa isang gobyerno. Alam niyo po kasi, kaya po ito gustong talakayin. Marami ang tawag dito. Hindi ka naunawaan. Pag sinasabi nilang church, ang alam nilang church, yung yung mga, diyan yung church na yan, ano, bakit? Kasi may nagkakantahan, may nag-worshipan. Yun ang alam nila, church. So, tapos yan, yung meeting na yan, yan ang church, yan ang yun. Kasi pag kung hindi mo alam kung anong talagang ibig sabihin ng church, talagang kung ano-ano ang sasabihin. Okay, nagkakaintindihan na tayo ngayon. Ngayon, kita na natin na ang iglesia is a Greek word which means church. It's not a religious group, but a political agency of a king. Pag sinabi mong king, isang hari. May nagkahari na dito, leader o presidente. Pag democracy, ang tawag mo doon, presidente. Pag yung kaharian, ipon-it king. Yun po yung mga leader nila. So, let's focus on this. And let's go to Genesis 1:28-30. Yan. Gusto kong magsimula na tayo kung paano nagkaroon ng gobyerno sa ilalim ng ating Panginoon. In Genesis 1:28-30, God has stirred already after the creation. Before the fall, bago pa man nagkasala sina Eva at Adan, He instructed Adan to carry his plants and meal. Yeah. Dito po sa Genesis 1:20, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue, meron na pong subdue, and dominion over the fish, and sea over the birds, and every living thing that moves on the earth. Sa 29, yes. Sa 29, and God said, tingnan ko kinakausap na ng Diyos sila Adan at Eva dito. Ang cabinet na ginawa ng Diyos dito, before the fall, sila Adan. Kaya nga meron ng instruction. Nakuha nyo? Ni-instruct. Hindi sila Adan ang pumili sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtatag. Hindi rin sila yung nagkakamsil sa Diyos. Ang Diyos mismo ang nag-uutos. So, meron.
So kung ating titingnan, meron na po talagang gobyerno na itinatag mula pa noon sa Genesis. Okay, ano sabi sa 29? And God said, kausap niya eh. And God said, sabi niya, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed and its fruit, you shall have them. Sabi niya, gagawin niyo yung pagkain niyo. In 30, sa verse 30, and God saw everything that He had made. Yan na, siya na po. And behold, sabi niya, it was very good, and there was evening, and there was morning. 30. Yan. And to every beast of the earth, kaya sabi ko mali yung binabasa ko. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that lives on the earth, everything that has the breath of life, I have given every tree plant of food and it. So, meron na pong gobyerno noon. Kaya lang hindi natin ito napapansin na ito palang Genesis na to ay isa na pong form of government. Titingnan natin yung binabagtas ng Greek word tungkol sa kaharian. Bakit sinabi ng Grego? Yung grupo na yan, sabi sa Grego, sa ating na pag-aral, tatawagin natin Ecclesia. So the Ecclesia here ay sila Adam at sila Eva. Sila yung sila yung gagawa ng lahat ng pinag-uulos ng Diyos. So, He instructed Adam to carry this plan and will. Yun po yung ano doon. In Genesis 2:15, yan. Ang ginawa ng Diyos, and God took Adam and put him in the Garden of Eden to work. Yan na, nagtatrabaho na sila. Go ye. Sabi nga, go ye. Ganun ang Panginoon. And Adam start to work the plans and will of the Lord. At simula na silang ginawa. Ngayon, in Genesis 2:17, ito po yung ano dito. Nagbibigay din, habang gumagawa sila, nagbigay din ng batas ng Panginoon. Sabi niya, sa Genesis 2:17, but you must not eat this fruit. Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you surely die. Yan. Marami din ang hindi nakakaalam dyan. Sabi nila, bakit napakabigat naman ng pagkain lang ng bunga nun? The law provided us to follow His will, not ours. Kailangan sundin mo to. Kailangan din, wag yung iyo. Yun na nga yung laging, yun na nga yung ano ng kaharian. Hindi dapat, pag tayo ay mangangaral, hindi dapat natin ilalagay yung ating kaisipan, yung sarili natin kaisipan, yung sa opposite ng sinasabi. Okay? So in Genesis 3:6, ito na. In Genesis 3:6, so when the woman saw that the tree was good for food, and that it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some of to her husband who was there, and he ate. Yan. So Genesis 3:6, they eat the forbidden. So, anong sabi ng Diyos? Once
you eat. Ito po yung mabigat dito. Ang nag-uutos dito, hindi pang karaniwang tao. Siya ay Diyos. Sabi ng Diyos, ikaw, huwag mong kakainin ko. Diyos yung nagsasalita rito, hindi siya pangkaraniwan. Kaya kung minsan binabasa natin ito, parang pangkaraniwan lang na sinasabi ng Diyos. Remember, ang nag-utos dito, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Pagkatapos, hindi mo susundin. Ano yung magaan ba o mabigat? Di ba napakabigat? Ibali lang, di ako sumunod sa aking pastor. Pero kaya, ano yung sinabi na mas, di ba? Kaya pag binabasa kasi natin to, eat lang eh. Parang hindi mabigat. Kasi hindi natin itinutuon yung ating pansin doon sa nagsalita. Pero once na itinuon mo na yung pansin mo doon sa nagsalita, delikado na yan. Hindi ko na dapat tuloyin yan. Kasi yung truth na mismo. Pagkalapot, isa pa. Okay, ang consequence dito sinabi pa ng Diyos pag kinain mo yan, yak na mamamatay ka. Kundi sana kung, huwag niyong kainin yan kinain mo. Pero meron pa siyang sinunod na consequence. Sinabi niya, pag kinain mo yan, sigurado mamamatay. Dapat mas lalo mong sundin ang Panginoon pag meron ng mga consequence na ganyan. Sabi nga ang Ten Commandments, sabi nga dun you shall not forgive. Ngayon minsan mas pinapairal na ngayon yung by the grace of God. Sabi nila, itas na daraya. Napakahalaga pa rin yung balas ng Diyos. They eat the forbidden. In 3:17, Genesis 3:17, sabi ko, and to Adam he said, because you have listened. Yan na, ang ganda dito because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you, and they shall eat and walk on the day. Bakit? Sinunod mo yung igaling sa atin. Ang sinunod mo, yung narinig mo na. Sabi ng asawa mo lang, masarap kainin. Then, kinain nila yung kinain ni Adan yung bunga ng puno ng kahoy na yun. So, in Genesis 3:23, yan. Genesis, ano po tayo verse ngayon? Therefore, the Lord God sent him out from the Garden of Eden toward the ground for which he was taken. So, ang ginawa ng Diyos, kila Eva at Adan, inalayas na sila. Lumayas kayo. Sabi niya, because of sin and rebellion made by Adam. Kaya po pag sinasabi natin na sin, hindi po ito yung kasalanan na sila Adan ay nagsinungaling. Sila Adan ay nagnakaw. Sila Adan ay hindi po yung sin na yun ang tinutukoy ng ating Panginoon dito. Kundi yung hindi nila pagsunod sa Kanya. Hindi nila pagsunod sa Kanya minuto.
Pero isa lang yung kanyang inuto. Ayon sa ating binabasa. Isa lang. Do not eat the forbidden. And if you eat, you should eat that. Ngayon, what is rebellion? Rebellion. Ibig sabihin kasi ng rebellion is a sin. They despise and resist in spite the consequence of death of act against authority. Dinipay kasi nila and resist the word of God. Kahit na ito ay merong consequence na mangyayari sa kanila, hindi nila talagang ginagawa at sinasabi ko nga sa inyo, ito ay kaharian ng Diyos. Kaya dahil doon, hindi kayo naniniwala sa akin, in-know out sila ng ating Panginoon. Ang talagang katalanan lang nila is rebellion. The sin against the okay? But still, the goal of God's redemption plan was, okay, kahit na nangyari yun, kahit na pinalayas na ni Adan, ay kahit na pinalayas na ng Diyos ni Adan sa Garden of Eden, but still the goal of God's redemption plan was to restore men back to where he fell. Kahit na ganun nangyari, ang still the goal of God's redemption plan was to restore men back to where he fell. Yan. Minsan, pinag-aaralan yung pele. Minsan, nag-sample ako ng pele. Pero minsan, dito lang. Ito po kasi ang ibig sabihin ng pele. Man's fault. Nung sila Eva at Adan ay nag-fall down sa ating Panginoon. Napakawin sila ng ating Panginoon. Nung nag-fail sila, bumagsak silang ganyan, dito, sila Adan at Eva ay hindi sila mismo nakakabalik sa Diyos. Hindi sila makabalik sa Diyos. Karamitan po na nagkakasala sa atin, pag pumunta na dun sa environment ng pagkakasala, kailangan meron sa iyong dapat umahon. Kasi hindi mo kayang mag-isa na bumalik dito. So, kailangan merong magbabalik sa iyo dito sa paanan ng ating. Pero, hindi yung nagbalik sa'yo, hindi niya pwedeng diyan ka. Binuwan ka nga, diyan ka pa rin. Hindi naman dito. Diba? So, hindi ka pa rin nakabalik. Kailangan pag sinabing nakabalik ka, may magbabalik ka doon mismo sa lugar na pinanggalingan mo. Kaya ang tawag doon is restore. Diba? God wants to restore you again on your place of living. Yeah. Katulad ni Brother Ernesto, di ba? Brother Ernesto. Alam mo si Brother, kung titignan mo, titigan mo kasi sana ako yung isa ang buong kanino. Pero si Brother Ernesto, napunta siya dun sa ibig sabihin natin sanlibutan. Pag sinabi mo kasi yung sanlibutan, nandun yung mga bisyo, lahat ng mga bagay na hindi kang kumang. Nagumot siya doon. Gusto man bumalik na ni Brother Ernesto sa maganda niyang kinalag, hindi siya makabalik.
yung nangyari kay brother, merong isang tao na sa kanya ay nag-alis kung sa lugar niya. Ganun yung resto. Gustong bumalik. Kaya si Brother Ernesto ngayon, maganda yung nalalagay niya. Kasi merong tao na naghatak sa kanya para malagay sa lugar na ito. So, the goal of God, but still the goal of God, redemption plan was to restore man back to where he fell from, and to start God's strategy for restoring the dominion of the church was to come himself. Kailangan siya mismo ang pumunta rito. Now, God come down in the body of Jesus Christ. Kailangan kasi yung pagkapel nila Adam at Eva, kailangan ang Diyos mismo ang bumaba para ihangon. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ginamit niyang strategy para siyang magkatawan tao dito sa lupa. Okay? Naunawaan niyo ko, no? In Genesis 3:15, sabi nga po dito, yan. Para masundan natin yung talagang istorya. In Genesis 3:15, sabi dito, sabi ng Diyos, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Sabi dito, at sa Tagalog, gusto kong mabasa tayo sa Tagalog kasi sabi dito sa Genesis 3:15, sabi ng Diyos, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi. Yun po yung gusto kong makita dito. At sa iyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang duduro ng iyong ulo. Diyan po yan nag-start yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo bilang pagiging pagkatawan tao. Kaya po naman, nakita ito ni Isaiah. Sabi naman ni Isaiah, doon sa Isaiah 9:6, tingnan nyo, nakita yan ni Isaiah yung Genesis 3:15 na yan. Nakita ni Isaiah, sabi niya, ito pala yung sinasabi, for to us, a child is born, for to us, a son is given. Kaya po may nabanggit yan na government. Kasi pag ito, sinabi mo lang government yan at hindi natin pinag-aralan ito, hindi mo makikita yung connection ng government sa ating pinag-aaralan. Diba? Sabi mo lang yan, government. Kung bakit inaatang sa ating Panginoon ito ang isang gobyerno. Hindi yung maano dito eh. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, sa 9:7. And of the increase of his government and of peace, and there will be no end, and on the kingdom, on the throne of David, and over his kingdom, to establish it and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forever. The seal of the Lord will do this. Gagawin yan ng ating Panginoon. Yung gobyerno na yan. Okay? Sa Matthew 1:23 tayo. Okay, ito na. Behold, sabi niya,
situation na to. Behold, kasi nakita ni Isaiah na merong isang isisilang na bata na magkakaroon ng government sa kanya, papasanin niya ang government. Pagkatapos, sinabi naman ni Matthew, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Emmanuel, which means God with us. So, noon, kung titingnan natin noon, ang Diyos, nandun lang siya sa Eden, nakikipag-usap. Pero nung nagkasala na, kailangan ng Diyos na ang strategy niya para makabalik dito ay magkaroon siya ng katawan. Kukuha niyo po. Ngayon, dito na, sabi niya, nakonsip siya ni Virgin Mary and Beretan, and they shall call him name Emmanuel, which means God with us. So, narito na ang ating Panginoon. God with us. Narito na yung kaharian ng Diyos. Okay, nasusundan niyo po ba ako? Sa Matthew 1:25, sino yung God with us na yun? Sa Matthew 1:25, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. From Genesis, at hindi mo natuntun to hanggang dito, nahirap mong unawain ng Bible. Kaya marami ang nagsasabi, pagdating sa kaharian niya, ba't yan ang God? Alam niyo po kung bakit po lagi ini-insist ang kaharian? Napakahalaga ng kaharian sa ating Panginoon. Na dapat, ito yung dapat natin unang ipanaran. Kasi, alam niyo po ba kung bakit? Ako, bilang isang pastor, pinunta ko rito ni pastor. Alam niyo po ba ang lagi kong preaching? Within 10 years. Hindi ko po nabanggit ni minsan ang kaharian ng Diyos. Ang lagi kong preaching dito, faithfulness. The cross, the blood, the Calvary. Yan po yung lagi mo na. At saka, maging mahinaw kayo, maging mapagkumbaba kayo. Yun po yung lagi kong pinipreaching for almost 10 years na continue ako dito. Never ko na binanggit ang kaharian ng Diyos. Never ko na nalaman ang kwento na ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi kaya ako ito pinaganon, minsan kasi. Bakit? Sabi dito, sa Matthew 4:17, tingnan mo natin. Tingnan niyo po ah. From that time, Jesus began to preach. Unang sabak ng ating Panginoon, hindi niya binanggit ang Calvary. Hindi niya yung kanyang cross sa Golgotha o yung pagiging faithful. Kundi ang from that time on, yung una niyang palinis, una niyang pinagkaroon sa tao, sabi niya, began to preach. Okay? Pag sinabi mong preach is proclaim. Yung proclaim niya, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kita niyo po? Ito naman po. Kasi yung mga blood, yung crucifixion, yung redemption, they are all means to. Hindi ko ito sinasabing hindi mabuti ito. They are all means to the end. Sila po yung mga yung dapat din natin talaga ito. But, first of all, dapat natin alam ang kingdom, ang kaharian.
marami kasi ang hindi pa rin subukan natin na ipaturo ang kaharian dito. Hirap ituro ang kaharian. Kasi hindi yan yung lagi natin pinag-arap. Sa ating prayer meeting, pag binabanggit natin ang kaharian, para bang pangkaraniwan lang. Pero sa ating Panginoon ito, napakahalaga ang kaharian. Okay? So, that means change the way of thinking. Why? Because a kingdom of heaven has arrived. So, Jesus brought us a kingdom, not a religion. Hindi po religion ang kingdom. Ito po ang kingdom. In Luke 4:43 and 44, sabi ko, sabi niya, ito po yung ano ko eh. But he said to them, kasi I must preach the good news of the kingdom. Tingnan niyo po sa ating Panginoong Jesus mismo nanggaling na ang kingdom ay good news. Di ba? Buti sana kung sa ating galing yan, pwede sabihin niya, hindi good news ang kingdom. Sabi niya, I must preach the good news of the kingdom of God to the other town as well. For I was, ano sabi niya? Nga po, ano sabi niya? For I was sent. Ano? Kami mga pastor, dapat ganyan ang sinasabi niya, I must first preach the truth the good news of the kingdom of God. Sapagkat dito ako pinangalan. Dapat ganun ba ang karamihan sa mga pastor? Kasi si Jesus Christ, yun po yung ating model. Modelo po natin siya. Kumbaga, mamaya sasagit na natin yung question. Okay, konti na lang po. So, kaya pumunta rito ang ating Panginoon sa Kristo ay dahil po yan sa iglesia. Okay? Sabi po sa Matthew 10:5-7, sabi niya, Matthew 10:5-7, this was Jesus sent out them, go nowhere among the Gentiles, so, okay. Last na lang pala. In Matthew 10:5-7, at habang kayo ay humahayo, sabi ng ating Panginoon, ipangaral ninyo at sabihin, malapit na ang kaharian ng langit. Okay. 5, 6. Matthew 10:5, but go rather to the lost sheep of the house of Israel and tell them, ano ba yan? As you go, sabi niya, as you go, saying, the kingdom of heaven is at hand. So, yung mga 12 apostles ng ating Panginoon, naturuan niya na. Walang ibang tinuro sa mga disciples kundi yung kaharian ng Diyos. Kasi ang alam lang natin kung pinag-aaralan ko ang kaharian ng Diyos, napakarami pa rin itong sa natin. And it all connected to the verse sa gospel. Lahat ng kaharian na binabanggit ng ating Panginoon, connected lahat sa kaharian. Kaya nga from Genesis to New Testament, naroon pa rin yung kingdom of God. Okay? He taught them and taught them about the kingdom. Nang natawag niya
nang nalikom na ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga disipulo, tinawag niya na eh. Pinangaralan niya. Ito ang ituro nyo, ha? The kingdom, the kingdom, the kingdom. Ito ang ituro nyo. So ngayon, he turned to the apostle to test yung kanyang tinuro kung meron silang natutunan. Sa Matthew 16:13, yan na po tayo, malapit na tayo sa iglesia. Sa Matthew 16:13, tinetest na po dito ng ating Panginoon yung mga disciple na kanyang naturuan. Kasi walang binanggit, walang naging ibang message ang ating Panginoon, kundi ang kaharian ng Diyos. So, this time, dahil malapit na siya dalhin sa Golgotha, kailangan niya ng matest kung meron talagang natutunan yung kanyang mga apostles. So, in Matthew 16:13, sabi dito ng Panginoon, na when Jesus came into the district of Caesarea, ang ganda po niyan, lasagdagan ko kaya kung wala na tayong oras. He asked his disciples, sabi niya, who do people say that the Son of Man is? Okay. So po dito sa Bible. Kasi dito kung nag-araw, Matthew 16. Sabi niya dito, Matthew 16:13, sabi ko dito, nang dumating sa Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippi, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Maganda pong katanungan to. Kasi pag hindi nyo alam to, hindi nyo malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin nito. At sinabi nila, sabi niya, Panginoon, ang sabi ng iba sa iyo, ikaw daw ay si Juan na taga-bautismo. Ang iba naman ay ikaw si Elias. Sa 14 po to, ha? At ang iba naman ay si Jeremiah o sa mga propeta. Alam niyo po ba? They said, some say John the Baptist, others say you are Elijah, and others say you are Jeremiah, or others say you are the prophet. Alam niyo po ba? Hindi tinanggap yan ng ating Panginoon bilang kanyang yung kanyang katungkulan. Bakit? Bakit hindi tinanggap ng ating Panginoon? Because those names, those titles ay disqualified sa pagiging isang hari. Disqualified siya. Hindi pwedeng magkaroon ang kaharian ang isang John the Baptist. Alam niyo na. Siya pwedeng magkaroon ng isang kaharian. Ang mga prophet, hindi rin pwedeng magkaroon ng isang kaharian, magtatag ng isang kaharian. Si Jeremiah, prophet din, hindi pwede yan. Yung mga teacher, hindi pwedeng magtatag ng isang kaharian. Kaya yung mga sinabi nila na yan, disqualified yan sa pagiging hari ng isang kaharian. Yun po kung bakit inignore ng ating Panginoon yung mga sinasabi nila na ano ang sinasabi ng tao sa atin. So, that's why the Muslim called Jesus a prophet that disqualified him from having a kingdom. Even the Hindus called Jesus a teacher. That disqualified him from having a kingdom. Even a teacher, that disqualified him from having a kingdom. Now, ang ginawa naman ng ating Panginoon sa Matthew 16:14. Sabi niya, and they said, some say John, sa 15 na tayo.
And he said to them, ito na, but who do you say that I am? Yung mga ang kautan niya na rito, yung mga apostol, mga 5 minutes na lang natatapos. Yung mga apostol. Sabi niya, ngayon sumagot si Peter sa Matthew 16:7. Tingnan niyo kung and he said, ito na. Sabi niya, Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. Yan na. You are the Christ, the Son of the living God. Remember, ang naging strategy ng ating Panginoong Diyos para makapunta dito sa lupa ay yung pagiging isang tao at sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung ating papansinin, doon po sa Matthew 16:40, lahat ng mga sinasabi nila, wala doon yung katungkulan ng ating Panginoon. Prophet, teacher, wise man, doktor, wala kang doon kasi. Kaya nung sumagot si Peter, sa 17, sabi, and Jesus answered him, blessed are you, Simon, Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Bakit? Yung reveal ni Simon Peter sa ating Diyos, qualified na ang ating Panginoong Yesus Cristo na sa pagiging hari ng isang ilang. Doon na siya nagkaroon ng anong tawag dito para maging hari siya ng isang tao. Ayun. The title Christ qualified Jesus to build his own kingdom and own church. That's why we have only one church, and that church was established by our Jesus. Kaya dun po sa Matthew 16:18, yung sinabi, nung nabanggit na ito, Matthew 16:18, and I tell you, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Bakit? He is now qualified to be a leader. Yung prophet, hindi siya pwedeng maging leader doon. Kaya nga nung sinabi niya, you are Christ, the Son of God. Sabi ni Peter, sabi ng ating mga, dahil sa sinabi mo yan, Peter, and I will be my church. It is not a political, and it is not a religion, it is a political. Kaya ngayon ang ginawa niya, ang ating babasahin, pinahayin niya na yung kanyang 12 apostles. You will be my testament. You will be one of my testament. Kayo yung magte-testimony sa akin. Ang ibig sabihin, lahat ng inyong narinig, lahat ng inyong nakita, ite-testimony mo yan. Ang testimony means, mayroong isang pinanggalingan, nakita ko. Kaya, sinabi ng ating Panginoong Panditra, I will. Hindi ko sinabing marami. Mismo, isang church lang. Kaya tinatawag na, I will. Itong relo ko to, marami siguro dati. Kasi, tulad nitong relo nito, ngunit ito ay ating. So, yan po yung church. Kaya pag sinabi natin church, it is the legislature by the government, head ng isang presidente o cabinet. At
kayong nagpapatupad sa Kanya, ang kaharian sa Kanya lahat ng bagay, yung kaalaman. Kaya nga, ang mga ngaral, kaya lagi kong narinig ko nga kay Pastor, dati Pastor, dapat ang gagalingan ng ating mga inuulo ay galing sa ating head. This is our duty. Ganyan po ang tamang sinabi. Tayo po manalangin o ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat nga po Panginoon sa oras na ito. Na nawa Panginoon sa kong pag-aaral sa namin na yung salita tungkol sa church na inyong anak. Ay nalaman namin ang tunod-tunod kung bakit dapat ikaw lang Panginoon ang panggalingan ng aming nangyay. Kaya nang sinabi mo na hindi namin pwedeng dagdagan o bawasan. Salamat Panginoon, kung salamat dalangin ng bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, Amen. Palapakan po natin